Isang dekada na matapos ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa South China Sea. Ngayong araw, inalala hindi lang ang kwento ng bawat mangingisda, kundi ang nagsulong para ipaglaban ang soberenya ng bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Kasabay ng pagunitan ay kasampung anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, nagsagawa ng banal na misa ang ilang miyembro ng Atinitok Coalition na pinangunahan ni Atinitok Co-Convenor Kiko Aquino D at ilang mga taga-suporta at tagapagtaguyod ng karapatan ng West Philippine Sea, kabilang na ang fisherfolk sector. Isinagawa ang misa at maikling programa sa puntod ng yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino na siyang nag-akyat ng kaso sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Kwento ni Aquino D na pamangkin ni Pinoy, ikinatutuwa niya ang patuloy na pagkilala sa soberanya ng bansa, lalo na sa usapin ng disputed waters. Wala nang nagsasabi na piece of paper lang yan. At saka walang sumasakay dun sa naratibo ng China na parang tayo yung nanggugulo sa West Philippine Sea. Imposible naman yun, no? Parang mga mangingisda, mga peaceful boats lang yung pinapadala natin doon. Ayon sa ilang maritime experts, pinag-aaralan na ang paghahain ng ikalawang arbitration case dahil sa patuloy na pagbamanman ng China sa West Philippine Sea. Bagay na nais ding pag-aralan ni Aquino D. Kailangan kong pag-aralan, syempre maraming options yun. Pero on the surface of it, I think we have a strong case naman kasi established naman sa huling arbitral ruling na tayo yung may exclusive economic zone doon. So hindi naman pwede na may construction doon na hindi dumadaan sa atin. Ipinagdiriwang ng Pilipinas ang arbitral ruling ngayong araw na pumapabor sa bansa at hindi kumikilala sa 9-dash claim ng China sa West Philippine Sea. Pero giit ni Caresti del Rosario, Sectoral Representative ng National Anti-Poverty Commission Artisanal Peace and Folk Sector, nananatili pa rin ang mga banta sa mga mangingisdang Pilipino dahil sa patuloy na pangharas ng Chinese vessels. Panawagan po namin payagang malaya ang makapangisda yung mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Kasi oras po na malaya na tayo makapangisda sa West Philippine Sea, patunay po na atin na to kasi malaya tayo nakakagalaw. Kaya isa rin sa mga nais ni Aquino D, mapalapit pa sa taong bayan ang usapin ng soberanya at pakikipaglaban para sa karapatang makapaglayag sa sariling karagatan. Hamon din niya sa Administrasyong Marcos, manatiling assertive sa mga karapatan ng bansa at huwag magpadala sa mga naratibo ng China. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel.